So ito, follow up doon sa storya kagabi. Kasi nung nireport ko yon, hindi ko pa alam kung ano yung dahilan ba't na-disqualify si Congressman-elect Joey Uy. At yun, lumalabas ngayon na tungkol sa issue ng kanyang citizenship. Okay, so naglabas na yung COMELEC nung resolution. Sinasabi dito, no person shall be a member of the House of Representatives unless he is a natural-born citizen of the Philippines. Okay? So, ang pinapalabas dito sa resolution ay hindi daw natural born itong si Joey Uy. Nabasa ko sa comment section, binabasya ko ng ibang tao na porket daw kakampi ni Isko, kahit daw hindi Pinoy. Ako, I would have to disagree. Okay? Kailangan ko pong mag-disagree. Sa pagkakaalam ko, sa pagkakakilala ko, sa lahat ng mga nakakausap ko, Pilipino po si Joey Uy. Okay? Ang tagal nagsilbi niyan. Okay? Konsehal. Ngayon lang lumabas yung issue sa citizenship dahil congressman yung kanyang tinatakbo at dahil siya ay nanalo. Okay? So unfair yon. Ito, meron akong shinare nung mga supporters ni Congressman-elect Joey Uy. Continued support for Congressman Uy amid political challenges. We stand with full conviction behind Kong Joey Uy and the Uy family despite the recent decision released by COMELEC. Let it be known the people have spoken. Congressman Joey Uy won not only through numbers but through the unwavering trust of the people of Manila's 6th district. For 21 years, the Uy family has served with integrity, consistency, and heart. And now, despite the clear mandate, certain individuals continue to challenge the victory. Let us make one thing clear. Ito yung importante dyan mula sa mga supporters nga. Congressman Uy was born and raised in the Philippines. He is a true Filipino, not just by law, but by identity, by service, and by the life he has lived in this country. Dito pinanganak si Congressman Joey Uy. Yun ang pagkakaalam ko, yun ang sinasabi ng mga supporters niya. Hindi ko alam bakit nagdesisyon yung COMELEC na isipin nila na hindi dito pinanganak si Joey Uy. Kung hindi ako nagkakamali, yung kanyang nanay ay Pilipina. I think yung tatay is Chinese. Hindi ko alam kung Chinoy o pure Chinese. Pero dito pinanganak si Joey Uy. Dito siya lumaki. Pilipino itong si Congressman Joey Uy at there's no reason to think that he is otherwise, kung hindi siya Pinoy. Okay? His heart, his home, and his commitment has always been here. Questioning his citizenship is not only desperate, it's deeply disrespectful to every Filipino. Ayun. If some government agencies daw can be influenced by those with power and money, then what message are we sending to every Filipino voters? This is more than a political maneuver. This is an insult to democracy. Ayan, we will not be silent. We will not surrender. Come July 1, our congressman is still Joey Uy. Respect the vote. Respect the people. Democracy must not be for sale. So, yun po ang mensahe ng kanyang mga supporters na, ayun. So, ano mangyayari? So, kagabi hindi ko alam kung ano yung mga rason kung ba't siya na-disqualify, kung meron ba siyang nalagay doon na hindi tama, kung meron ba siyang kaso. Hindi, citizenship pala. Di ba? Sa akin, malabo yun I completely disagree So, definitely, ilalaban nila to. Ipa-file nila to sa Supreme Court. Ang problema, aabutin ng 1, 2, 3 taon. Minsan, matatapos yung Supreme Court, patapos na yung termino. Pero yun nga sayang kaysa nakapagsilbi na, kaysa nakapagserbisyo na si Congressman Uy sa mga tao ay madedelay ng how many years. Unless, ewan ko paano nila kung mati-TRO yan o ano. Pero kasi pag na-TRO, ang nangyayari minsan, hindi din makakaupo si Abante. Walang congressman yung District 6. Caretaker ni Speaker Romualdez. Ganun yung mangyayari. Pero yun nga, hindi ko alam kung anong ebidensya meron sila Congressman Abante para
mapaniwala yung Comelec na gano'n. Pero yun nga, sana wala namang walang ay, nako. Yan ang problema eh kasi ang nagiging problema din ng admin kapag yung mga niya ay ang daming nadi-disqualify eh. Kaya ang daming nagdududa tuloy. Tapos nagagalit tuloy, lumilipat tuloy dun sa kabila. Ganun yung nangyayari. Na maaaring wala namang kinalaman yung pong mga nasa taas. Pero pag yung sa Comelec, magulo at ganyan yung nangyayari, di ba? Nagkaka-problema at nagkaka-issue. Diba? So, ayun. Ako, suportado ko si Kong Joey Uy sa kanyang laban na to. Magpa-file siguro sila sa Supreme Court o sa kung anong kanilang susunod na plano para harangan ito at para ma-overturn yung desisyon. Pero yun nga, sana naman ay mabilis mangyari para makapag-serve na siya kaagad. At ayan, yun po, medyo masalimuot ito, medyo magulo ito. At hindi ko sure kung saan pupunta yung story. Pero simula pa lang ng drama. Okay? Kumbaga, the elections are just the beginning. Nagsisimula pa lang yung drama sa Maynila. At ayun. Ito, sinasabi ng iba, inaaway ako. Bakit ko daw sinusuportahan na hindi naman daw Pinoy. Pinoy si Joey Uy. Diyan lumaki yan, tagal lang sisilbi niyan, konsehal, ang tagal Diyan pinanganak, diyan lumaki. So mali yung isipin na na hindi Pinoy si Joey Uy. At syempre, siya yung nanalo eh. 'Di ba? Respetuhin natin yung boto. 'Di ba? In the same way na rerespetuhin natin yung pagkapanalo ni Kong Roland, Kong Joel, Kong Ernix, 'di ba? Lamang si Kong Joey sa District 6 eh. So kailangan respetuhin yung boto ng tao. At kumbaga wag magpadala doon sa mga ganyang mga klase ng ng mga tricks. Okay? So anyway, abangan natin susunod na kabanata. Sabi ko nga pag nag-file siya, try kong sumama. Pag nag-file siya sa Supreme Court o sa kung ano man. So tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Manila, God first. Ito, ilaban natin. Laban lang. Bye-bye.